Hello mga kapatid, ako si Ginoong Limbo. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa economics sa pinakasimple at pinakamadaling paraan. Simulan na natin! Kung bibigyan ka ng 100 pesos para sa buong araw, paano mo ito gagastusin? Marahil magagastos mo ito sa iba't ibang mga produkto o serbisyo, kagaya ng load, pagkain, pamasahe, ipon at iba pang mga produkto o iyong gustong bilhin. Napansin ba ninyo na magkakaiba tayo ng piniling mga produkto at serbisyo? Dahil dyan ay pag-uusapan natin ang konsepto patungkol sa ating aralin sa economics. Ang salitang economics ay nagmula sa dalawang salitang Griego na oikos at nomos. Oikos ibig sabihin sambahayan o bahay, nomos ibig sabihin pamamahala. Kaya ang economics ay nangangahulugang pamamahala ng sambahayan. Ngunit hindi lamang bahay ang pinamamahalaan. Nariyan din ang pamilya, paaralan, negosyo, pamayanan at bansa. Lahat ng ito ay nangangailangan ng matalinong pagpapasya. Ano naman ang sinasabi ng iba't ibang ekonomista patungkol sa economics? Ayon kay Paul Samuelson at William Nordhaus 2010, economics ay pag-aaral kung paano ginagamit ng mga lipunan ang kapos na pinagkukunang yaman upang makagawa ng mahalagang produkto at serbisyo at ibahagi ang mga ito sa iba't ibang individual. Halimbawa, ang isang pamilya ay kumikita ng 200 pesos sa isang araw. Pwede lamang silang bumili ng bigas, gulay at isda. Hindi sapat ang pera para bumili ng cake, kaya ang pamilya ay nagdesisyon na unahin ang pagkain. Iyan ang sinasabi ni Samuelson. Dahil limitado ang resources, kailangan natin gamitin ito ng matalino. Ayon naman kanila Carl Case, Ray Fair at Sharon Oster 2011, ang economics ay pag-aaral kung paano nagpapasya ang tao. Araw-araw tayong pumipili. Kahit simpleng bagay tulad ng pagpili ng pagkain o laruan ay isang desisyon. Ang economics ay pag-aaral kung paano tayo pumipili ng pinakamagandang desisyon. Halimbawa, may recess ka, may 50 pesos ka. Pwede kang bumili ng burger o ng pansit. Isa lang ang kaya mong bilhin. Ano kaya sa tingin mo yung pipiliin mo? Marahil sabihin nating pumili ka ng burger. Doon, nagdesisyon ka na. Yun ang pinupunto ni Carl Case, Ray Fair at Sharon Oster. Para naman kay Gerald Rosica 2003, ang economics ay pag-aaral kung paano nagpapasya ang mga individual at lipunan na gamitin ang kapos na pinagkukunang yaman upang matugunan ang iba't ibang pangailangan. Hindi lang isang tao ang nagpapasya, pati pamilya, paaralan, barangay at gobyerno ay kailangang magdesisyon kung saan nila gagamitin ang kanilang pera at mga kagamitan. Halimbawa, may 50,000 pesos ang paaralan. Pwede lamang silang bumili ng bagong libro o ng bagong computer. Kailangan nilang pag-usapan kung alin ang mas mahalaga. Yan ang halimbawa ng economics. Isa pang pinakasimpleng halimbawa, may isa lang kayong kahon ng pizza. Lahat dapat na mga kaklase ninyo ay makakatikim, hindi lang pwedeng isang tao ang makakain. Kaya kailangan ninyong hatiin ito ng maayos. Anong ginawa ninyo? Nagdesisyon? Ginamit ang limitadong pagkain at sinubukan ninyo mabigyan ang lahat. Iyan ang economics. Pero paano ba natin matutugunan ang pangangailangan ng lahat kung meron tayong kakapusan? At yan ang ating pag-aaralan sa susunod na araw.